Malacanang Communications Secretary Sonny Coloma stressed the need for a thorough and transparent investigation of the case. He said it is important to solve the killing and serve justice to the victim. Secretary Coloma also stressed that despite the transgender incident, the government will stand by its defense agreements with the United States. Rocky Ignacio tells us more. President Aquino directed concerned authorities to do the necessary actions on the killing of a transgender allegedly by a U.S. Marine in Subic. Presidential Communications Secretary Sonny Coloma said the President is directly communicating with Foreign Affairs Secretary Albert De Rosario on the issue. Bilang punong ehekutibo ng ating bansa ay seryoso po niyang tinutukoy ang bagay na ito at nais niya na gawin ng ating pamahalaan ang nararapat. Kaya nga po, ito ang ginagawa ngayon ng PFA Commission. Coloma assured that it is important for the Philippines to immediately resolve the case and bring justice to the family of the victim. The palace said following the family's fear of a possible whitewash and a slow investigation of the case. Mahalaga sa ating pamahalaan na mabigyan ng solusyon ang krimen na ito at magawaran ng katarungan ang pagpaslang sa isang mamamayang Pilipino. Yan po ang prinsipyong pinagbabatayan ng pagkilos ng ating pamahalaan. Evidently, lahat naman po ng pamilya ng mga nagiging biktima ng mga krimen ay naghahangad ng agarang solusyon. Yun din po ang hangad ng ating pamahalaan. Kalakip na po yun doon sa pagsasabi that the ends of justice will be served. At di po ba may kasabihang justice delayed is justice denied. Kaya dapat lamang na maging agaran ang paghahanap ng solusyon at paggawad ng katarungan dito. Coloma added that there are provisions in the Philippine-U.S. Visiting Forces Agreement that will serve as guide to address the incident. Ang mga paglabag sa batas ng Pilipinas na maaaring maganap bunsod ng kasunduang ito ay sakop ng mga detalyadong proseso na nakasaad sa kasunduan. At ang layunin ng mga prosesong ito ay tiyakin ang pag-iral ng katarungan. In consonance with the Mutual Defense Treaty between the Philippines and the United States, the Visiting Forces Agreement was adopted to govern the periodic visits of the elements of the U.S. Armed Forces in the Philippines. This is an integral part of the Philippines' national defense framework. The VFA contains specific provisions on the legal processes to ensure that justice will prevail. The Philippine government is firmly committed to attain this objective. Kapag tinuhayan natin yung Visiting Forces Agreement, ay merong partikular na section doon, paragraph number 6, article 5, na ang tinutukoy ay criminal jurisdiction. Kailangang ihiwalay natin yung aspeto ng criminal jurisdiction sa aspeto ng custody. Sa aspeto ng criminal jurisdiction, ang merong jurisdiction sa mga paglabag sa batas sa loob ng bansang Pilipinas ay ang pamahalaan ng Republika ng Pilipinas. Sa aspeto naman ng custody, ayon sa VFA, ang may custody ay ang pamahalaan ng Estados Unidos. Meanwhile, Malacanang reiterated that the welfare and interest of the country will be the primary goal in pushing the Enhanced Defense Cooperation Agreement or EDCA. Pinaninindigan po ng ating pamahalaan na ito ay mga bahagi ng pangkalahatang sistema ng tanggulang pambansa ng Pilipinas. At kung merong mga partikular na insidente katulad ng paglabag sa ating batas, ay meron ding partikular na probisyon kung paano pangangasiwaan ang mga kaganapang ito. Hindi po tayo dapat matinag doon sa ating determinasyon na magtatag ng tanggulang pambansa na nasa pambansang interes po ng lahat ng Pilipino. For the People's Television, Rocky Ignacio.